What's up mga bay? Good day sa lahat. So kami ay magde-date. Kasi anniversary namin kahapon. So magde-date kami. At yun na mga bay. Kami ay magde-date daw. Magde-date, abangan. So yun na nga. Busy sa trabaho. Nakalimutan na. Anniversary na pala namin kahapon. Sobrang busy, daming trabaho. Saka yung duty nitong isa, sobrang hirap, palipat-lipat. Ngayon pa lang kami lalabas. Lalipat din tayo sa Kubar. Punta tayo sa Limanya. So Limanya kami pupunta. At samahan niyo kami. So ngayon marang rush hour na ata ngayon kasi magsasala na. So marami ng sasakyan ngayon pa uwi. Nagmamadali na at gutom na sila. Pag Ramadan nga mga bay, mahirap yung duty talaga, lalo na pag sa hospital. Yung duty niya, yung unang schedule, ano yung schedule na po? Ano yung schedule? 5 to 1 Oo nga, alas 5 ng hapon hanggang alauna ng madaling araw. Nasa Kubar ako nun eh. Buti na lang na bago kasi buntis yung mga anak na yung isang kasamahan nila na bago, pero ganun pa rin yung duty ko 7 to 3:30, tapos yung duty niya 5 to 9 ba? 9 to 5, 9 ng umaga 9 ng umaga ba? At saka hapon na alas 5 ganun. Medyo sabay na kami sa lahat. Okay. Isa yung unang duty hanggang madaling araw. Nung nakarang Ramadan, ganun yung duty, alauna. Grabe. Ngayon mahirap dito. Wala tayong magagawa. Trabaho tayo eh. Hirap magtrabaho sa ibang bansa. Akala nila madali lang Pag yung pamilya nyo nandito sa kasama nyo, tapos iba-iba yung duty nyo, ibig sabihin hindi siya nakadependent sa'yo. So hindi natawag kasing dependent dito. Ibig sabihin yung asawa mo under sa ikama mo. So okay yun kasi nasa bahay lang siya. Bawal man mag part-time pero may nagpa-part-time pa rin, okay yun. Pag ganito na hindi kami parehas kaming nakakapala sa iba-ibang company may sponsor, so mahirap sa amin yun. Hindi lang sa amin, sa mga ganito nga na may asawa na nandito or family, mahirap yun. May tropa kami, sila by Dan, yun ganon, mahirap din yun. Sila by Jeff, mahirap din yung schedule nila. Sa hospital din nagtatrabaho. Maganda kung yung antog dito, yung bahay ay malapit sa hospital. Tapos syempre yung pinaka necessity dito, kailangan may sasakyan ka talaga. So swerte tayo kasi may provided ng company. So hindi kinuha ng company. So nagbigay yung company sa atin kahit nakalibaw tayo. So maganda. So pag wala kang sasakyan, may bahay ka nga, i-ubos yung pera mo sa gastos, yung pag-travel. Kasi pag nandito ka talaga, number 1 na kailangan sasakyan. Kasi napaka-importante talaga sasakyan dito. Pag nag-taxi ka, nako, ubos yung pera mo. So sa may mga pamilya yan, alam nila yan. So ganun kahirap. So nakakaingit nga kasi yung nagtatrabaho sa Pinas, lalo na sa yung may magandang income, na-enjoy nila talaga agad yung mga kinikita nila kasi nandun lang sila wala silang binabayaran,
I mean meron naman, pero hindi kagaya dito na hindi open. So doon, nandun yung kaibigan, nandun yung pamilya. So nakakaingit yung may mga nasa Pinas, alam mo naman sa Pinas, mataas yung standard ng trabaho. So swerte na rin tayo nandito tayo. So yun nga lang, malipat-lipat tayo sa ibang project kasi part talaga ng trabaho yun. Wala na tayong magagawa doon. So yun yung disadvantage nun, kasi nga hindi siya itong asawa ko, hindi siya nakaka-dependent sa akin. So ibig sabihin, pag wala ako, di doon siya sa hospital. Buti na lang may accommodation sila doon. So yun lang yun. Mahirap. Lalo na pag may anak na, mas lalong mahirap pag hindi nakadependent. Kaya kung yung company nyo nagpo-provide ng yung family status, so maganda yun. So yun na nga mga ba, yung nandun ako sa Cubar, yung bagong project namin doon, yung Damam Stadium, pero sa Cubar siya naka-base. So yung stadium na gagawin sa Alcobar, pero yung pangalan Damam Stadium. So malapit siya sa Aramco. So Aramco yung client pala. So may nakilala akong Pinoy doon na kakarating lang din niya. Kakarating lang niya sa company. So subcon yun sa project namin. Pero doon siya sa Dar Alhandesa ba yun, na designer or consultant na namin yun. So doon siya naka-under, doon siya naka-subcon. So nagulat siya kasi yung package niya medyo malaki nga. Nagtatanong siya kung paano daw kumuha ng lisensya. Dati kasi madali lang, hindi naman madali, mas madali dati kaysa ngayon kumuha ng lisensya. So swerte nga siya mga bay, kasi sabi niya yung dating sahod niya sa company niya 6,000. Tapos ngayon, biruin mo yung package niya ngayon 18,000. So nagbe-basic siya ng 12,000. Kasi maganda yung company niya, may yung nakalib out siya, tapos may kasama pang food allowance. So yung 12,000 niya, may additional siyang nare-receive na 6,000 kasi nga single siya. So ibig sabihin pag live out ka single, so 17% lang ata sa sahod mo. So para madaling kwentahin, so pag single ka, times 2 yung sahod mo sa isang taon. Pag family ka, times 3 sa isang taon yung sahod mo. So yung sahod niya 12,000, so times 2 yun. So divided by mo sa 6, kasi nga every 6 months siya matatanggap, every month niya matatanggap. So malaki yung makukuha niya. So di ba? Biruin mo dati yung sahod niya 6,000. Swerte talaga yung tao na yun. Sabi nga niya, nagulat nga daw siya sa offer kasi ganun kalaki. Tapos ang malapit pa nito, ayaw niya sa package niya kasi gusto niya, kasi sanay daw siya na company provided at yung transpo niya at saka yung accommodation. Sinabihan ko siya na wag na sir, kasi maganda na yan. Ang i-invest mo dyan, kailangan kumuha ka na muna ng lisensya talaga, kasi wala siyang lisensya yun, dun medyo mahirap yun, kailangan mag-book ka. Sinabihan ko siya na pag puno sa inside the city sa Cubar, yung medyo sa probinsya siya kumuha kasi mas madali yun dun. Kaso lang, mag-hotel ka. Kasi nga yung mga kasamahan namin sa company, yung mga lately lang kumuha ng lisensya, hindi sila sa Riyadh nakakuha ng, sa Riyadh pa rin, pero hindi sa main. Ibig kong sabihin, hindi sa city. Yung mga Dala, yung mga malalapit dito, hindi. Sa labas sila ng Riyadh nakakuha, tapos nag-hotel sila dun. So isipin mo, gano'n nakahirap pa kumuha ng lisensya ngayon dito sa Riyadh or sa Saudi, siguro sa lahat. Dati, so sa mga yung dati 2017 yung kumuha ako ng lisensya. Pag may lisensya ka sa Pinas, medyo na yun, magandang pangitain na makakuha ka ng lisensya. Pero ititest ka pa rin. Yun yung magandahan. At saka yung pinaka-importante, yung computer test. Kasi pag bumagsak ka pag mayroong ka ng tatlong wrong lang ata o 4, magre-reset yung computer, tapos automatic bagsak ka na. So ganun kahirap yung lisensya dito. Tapos 2017 nagastos ko mag 780.
Ngayon hindi ka na makakuha ng lisensya na 780 kasi may bayad na yung schooling eh. So siguro mga 1 plus kung 10 years yung kukunin mo, ngayon magdedepende na yun, magbabudget ka ng 1,000. So balik na tayo dun sa nakikilala ko dun sa Kubar. Swerte nga talaga siya. Nanibago daw siya kasi yung sahod yung 6,000 tapos nag times 2 tapos lahat na bro. Diba? So kaya dyan mga bay, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi kahit maliit yung sinasahod natin ngayon, maray mo may magandang opportunity, diba? Na darating. Hindi man dito. Kaya good luck sa ating lahat. So yung mga bay, samahan nyo na lang kami sa daan. Sa pata yung kuya inasal ba yun? Yung kakaiba yung menu. So malapit na kami sa kainan na mga bay. Ang dami nga mga bukas ng mga bagong kainan dito, no? So dito tayo sa Classic. Alam niyo yung Classic mga bay? So ngayon malalaman niyo kung saan yung Classic na kainan. Yun nga yung Classic na kainan ng mga bay, oh. Jollibee! Sa'yo na nga, no? Kasi wala, low budget kami yun. Bawal mag dinner. Low budget pero mahal pa rin yan. Yun na mga bay, dito na kami sa Jollibee. Ang isa, gusto nang kumain talaga. So yun na nga mga bay, kami kakain na. Yun yung order namin. Yan, Jolly, spaghetti. So kain mga bay. Dito kami sa dilim. So kain muna tayo. So kain na. Spaghetti. Wala kasing chicken yung McDo dito, no? McDo? McDo? Wala. Sabi ni Lovely, malalaki daw yung chicken dito. Saan sa atin? Saan? Sa Pinas. Yung Lovely? Lovely na ano? Pau? Paula? Lovely, pinsan mo? Dito kasi parang may broasted na. Pero yung Jollibee na sa naman niya, ito yung masarap.
Tsaka, ito. Malaki. Yun yung napapansin namin kasi yung pag kumain kami dun sa Lolo ni Jollibee, hindi ganito yung lasa pati sa ano, Mata. pati sa batak. Dry na dry. Dito juicy. Tsaka hindi masyadong maanghang. Spicy nila. কি সেকশন রে শুধু লিপস্টিক মানে নাকি রং সেকশন এলো মেন্টালস Ito na. Ito? Bakit? Harap. এখানে বাঙালি মাটন নেই এটাকে আমরা গুড বডি রাখতাম মানে বাংলাদেশ ছিলাম Kaya pala nag-ano sila dyan, oh. Mag-aantay. Mga customer. May customer sila may lalaki. Alamang. Hindi, naka-uniform. Ayun, iba hindi. Oo. Parang yung iba dala ng pagkain. Ang gulay-gulay. Na-pray sila, no? Pray ba yung pagkain? Oo, nakakatuwa. Grabe, nibigyan nila ng oras kumain. Yung mga egg. Yung mga Yung mga nagpa-fasting. hindi mo na natutulog. Uy, yun talaga yung wala ko nakita ko. Yung magbabalo. Pero ka naman, testing natin yung ano. Yung tinapa. Ayaw mo kasama yun, di ba? Ayaw mo nakaamoy, di ba? Hindi ah. ও জুমা আমার এটা কারি করবে মুশকিল দেখা যায় Tinapa. Ay, ano yung ano. Parang hindi naman umulang kanina. Mo yan, di ba? Patak-patak na yung sasakyan mo, di ba? Ambon lang, ambon. Hindi malakas. Yung parang narinig ko parang mapatak sa aircon. Hindi mo napansin. Ano oras kaya yun? Tulog ako. Umaga. Tulog pa ako. Wala na sekto. Nagising na ako. Wala mo na tulog. Ang sarap na yung tulog mo. Mahalo. Ito, nakatulog na ako.
Lumipat ako, di ba? Nung nakatulog na. Sarap pala eh. Sarap pala. Hindi na kasi siya masarap to. Sa bahay? Malamig na. Ano yung ano po? Sinigang. Nawala mo. Lang. Nakarang naman ba umalis kami? Naiwan ko yung sinigang. Na? Pinainit. Pinainitan. Buti na lang doon sila sir. Sila sir. Pinatay na. Sinigang lang ba? Sinigang lang ba? Yun yung asim ng sinigang. Sinap na. Nandun na sa ano. Gulay. Nakabukit na. Ayaw mo na ito? Ayaw mo na? Hindi ka gutom. Next. Spaghetti mo kayo. Tunaw na po ito yung Sunday. Friday pa lang yun. Man. Dapat pa ganito mo yun. Ayun talaga kasi pala. Kahit mahina yung boses natin. Kalimutan ko na. Wala pa kasama bag. Malaki na kasama siya. Ano yung mga naskip dito. Naalala ko dati dito yung unang kain namin. Dito yung unang kain ko ng Jollibee ata. Hindi sa bata? Hindi. Sila Rodrigo kasama ko. Yung nag-champion kami sa ano, basketball. Dito yung unang kain ng Jollibee na kain. Dito naman ata yung unang Jollibee kasi. Ano? Dito man yung Kaya nga, unang Jollibee. yun nga, kaya nga dito yung unang kain. Hindi pa hindi. Meron na din. Meron sa bata. Sa bata ang unang-una. Doon pa natin mawasin. Oo nga, pero dito yung unang kong kain. Kasi nga sumasali kami sa liga. Eh, nag-champion. Dito kami kung unang kumain. Ang dami namin nun. 20 kami nun. Marami pa. Sarap, sarap. Ang tunog mo? Ang tunog mo? Mesa. Minsan, walang kunti ako. Yung susita nito siguro yung pagluto. Kasama na yung sauce dito. Yung may parang isang nakabalot na ba? Tapos lalagyan na lang. Hindi. Wala. Nakamiss yung ring cup.
Ano ba yung spaghetti? Ikaw, kanyang gusto. Ano mga bay? Satisfied na daw siya. Kaya na nga. Kahapon nakalimutan na namin. Sobrang bilis sa trabaho. Ngayon, pagod pa rin. So, wala na. Uwi na pagkatapos na ito. Wala nang gagawin. Uwi na lang kami. Ay, bibili pala kami ng balot. Baka makalimutan yung balot. So, ano siguro? Hindi, sabi niya hindi sa alis, diba? Sabi niya kaya alis siya, diba? Ano ba? Ayun pala, bibili kami ng balot. Tinapay. So, mamaya na lang mamaya. Kami late eh. Bibili daw ng balot. Ayan, si kuya, pag gusto na ng balot sa saluman niya. Yan. Ilan po yung balot ng ano? Yung dati kuya. Ilan? Yung magkano ba yung binayaran natin? 5, tapos magkano yung may discount kami nun eh. Doon ka sa kabila. Yun. So, Kaya natin 6, 50. yun pala, yun nga, yun. 6 pala, tapos 50. Ay, yung ano pala kuya? Tinapak. Hindi na kami. Hindi balot? Oh. Hindi, tinapa din. Hindi na pa din. 6 na balot? Opo. So pag gusto nyo ng balot, dito kay kuya sa saliman niya. Masarap. Tested. Proven and tested. Ilang tinapa? Magkano po? Isang balot. Isa lang. Isa lang. Isa lang po. So, Tinapa. So itong isa daw gusto ng tinapa at saka balot. Masarap. Kaya thank you. Thank you ha. Thank you po. Kabayan. Kami nga ay nakabili na. So may boneless din siya na bangus. So yung binili namin balot. So pag 6 yung binili mo, 50 lang yung pabayaran niya. Tapos bumili din kami ng tinapa. 10 pesos yung 4 na peraso. 10 pesos na tinapa. 10 reals pala. So yun na nga. Matsalam mga bay. So tapos na yung anniversary date namin. So salamat. Matsalam.